Pusa. Amen. Mayong hapon sa tanan, palihog tindog. Salamat nga makawali sa liwat sa inyo. Ito nga, please open our Bibles, the book of Exodus. Exodus chapter number 12. Ara na mo, Exodus chapter number 12. Basahon naton from verse number 31 up to verse number 42. Okay? So, basahon naton ni Balos-Balos. Verse number 31, And he called for Moses and Aaron by night and said, Rise up and get you forth from among my people, both ye and the children of Israel, and go serve the Lord as ye have said. Then verse number 33, And the Egyptians were urgent upon the people that they might send them out of the land in haste, for they said, We be all dead men. Needing throws na. Then verse number 35, And the children of Israel did according to the word of Moses, and they borrowed of the Egyptians jewels of silver and jewels of gold and raiment. Verse 37, And the children of Israel journeyed from Ramesses to Succoth, about 600,000 on foot that were men, beside children. And they baked unleavened cakes of the dough, which they brought forth out of Egypt, for it was not leavened, because they were thrust out of Egypt and could not tarry, neither they had they prepared for themselves any victual. Last verse 41, And it came to pass at the end of 430 years, even the self same day it came to pass that all the hosts of the children of Israel of the Lord went out from the land of Egypt. Let us pray. Labing gamhanan niya Diyos, salamat Ginoo sa sininga hapon nga ginahatag mo Lord sa amon. Salamat Ginoo sa pribilehyo padayon nga maka pamati Ginoo sa iyong pulong. Lord, gamitan lang ko nga instrumento. I am nothing without you. Kabay pag Ginoo nga ang minsay nga mabatian namon subong maging blessing kag makahatag Ginoo sang kalangkag kalipay kasigla Ginoo sa amon sa pag-alagad Ginoo sa imo. Bilang ni Espiritu ikaw magapanguna, ikaw magabless Ginoo sa tagsa ka mga tao, gaano sila Lord sang enlightened heart Ginoo kag receptive heart Ginoo sa imong nga pulong. Dalayaw nimo pangalan, in Jesus name I pray. Amen. Okay, be seated please. Okay, so makita natin dire ang ini storya amo na ni ang pagpalakat no sa Egyptians sa mga tao sa Israel sa sobrang nga pagtorture sang Ginoo sa ila, pagpakita sang gahom sang Ginoo sa mga Egyptians no hasta sa ulihin nag-abot na sa ikapulo nga plague kag ginpamatay ang ila mga firstborn kag didto na sila nga napilitan sila nga pahalinon no ang mga children of Israel. So diri ni amo niya subong aton niya ginbasa. So God carefully planned no. So ang may pakana gid siniya tanan ang Dios syempre. Amen. Sa tagsa naton nga gakatabo sa aton kabuhi no wala na iban nga pinaka nagatugot sina sa aton kundi ang Dios. Amen. Gintunan naton kay naginwalin sa aton pastor, commit thy ways unto the Lord. Naintindihan naton sa kay sinuta itugyan ang aton nga mga plano
sa Dios nga aman. Ang Dios amo ang nagalantaw sang kabuhi naton. Amen. So ang ini nga pagwa nila sa land of Egypt, ang nagplano sini ang Dios. He did all what He should do. Makon mo, naglabot pa no sa pagpamatay sa firstborn sa mga taga Egypt para lang mapagwa ang iya mga katawhan. Nakuha naton. So, the same sa aton. Ang Diyos, ginkuha kita sa Ginoo from the land of Egypt, sa kalibutan. Amo na ginahamba sa aton ni John. We are not of this world. Amen? Hindi na kita iya sang kalibutan. Amo na pasalamatan naton. Amo na kantabla, this world is not my home. Amen? Pasalamat kita nga buhi pa kita subong, but we must be excited nga someday maabot ang Diyos. Kag mabalik ta sa aton niya, mapuli ta sa aton niya, pinakabalay gid. Amen? Our eternal home. Kisa, kung wala ko may kung gaigda-igda o ginapinsa, kung ano yan, kung ara na ta, no? Forever ta sa langit, mano ta to ayan. No, ano ay han to atong yung mga himuon, may bula to ayan, may ringan man to ayan. No, joke lang, no? Makita natin dire, God did all that He should do to take us out of the world. Kita mo, nag-abot pa nga ihalad si Kristo para sa aton, para lang makuha kita sa kalibutan, makuha kita sa kasalanan. They were slaves in Egypt for 430 years. Mahakon mo na nga pagslabo sa ila. 430 years. Di pila na naiya ka henerasyon? Di ba? Pila na naiya ka mga lulo nila ang nag-serve. No? Sa mga Egyptians. But nag-abot niya, ginkuha sila sa Diyos sa land of Egypt. No? God took them out of slavery. Ginkuha sila sa pagiging slabo, ginkuha sila out of suffering. Hindi na nila kinanglan mag-antos, hindi na nila kinanglan sabdungon, wala na sang may mga soldado nga magalatigo sa ila, and sorrow. Ginkuha sila sa kasubo. Anong rason niya? Anong rason sa chapter 3 sang Exodus nga agintawag si Moses? Bangod ang hilibion sa children of Israel. Chapter 3. Sige, bukas ta kay para makainom ko tubig. Chapter 3, verse number 7. Ano na? Ano ba ang verse number 7? And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmasters, sabdo, for I know their sorrows. Ginkuha sila sa kasubo. Kag-amo na ang ginhimo sang Diyos sa aton. Ginkuha kita out of the bondage of Satan. Pasalamat kita, hindi na kita gapos ang yawa. May lang damo tasa di. Makita naton, ginkuha kita out of the bondage of Satan. Bakon mo no mga tao sa kalibutan, sagwa dira o. Paghambal ni Satanas, pahubog ka, mapahubog na sila ya. Paghambal sang yawa, panigarilyo ka, manigarilyo na sila ya. Salamat kita, we have power over sin. Makahambal na kita. No! Hindi na pwede sa akon. No! Gikuha na ko dira
para sa Diyos. No, wala na kunaga muna. We are taken out of slavery. Naintindihan natin? Taken out of slavery, suffering, wala na taga-antos sa kasalanan. Amo na mga soul winner, mga tumulo, dapat makita naton sa tagsa katao nga ginashiran naton no nga sila gaanto sila sa ilang kasalanan. Physically naga-enjoy sila sa ilang kasalanan, but their soul is suffering. No, ang ilang kalag nagaantos sa kasalanan. Sa Amerika, sa England, ang mga nagasulwining dito ginapang tampa. Ginapang sumbag sila samtang gawali sila sa streets. No, may ara isa ka coach sa NBA, gin-fire siya, bangod na dakpan siya nga gawali, pulong sa Diyos. Pero padayon sila. Nga man naka-intindi sila, nga ang mga tao nga ginawalihan nila is suffering from their sin. We are taken out of the sabdo of Satan. No? Wala na kita ginalatigosan niya, pakasala ka to, wala na. Ari na kita subong malipayon nga nag-aalagad sa Diyos. Amen? Malipayon niya mga kanta, nagkanta todo, nag-amen sa pulong sa Diyos. Pasalamat kita, amo na aton ka buhi. Amen? Ano ayan kung wala ka din? Ano ayan kung wala kita maluwas din kita yan subong? Iban yuro subong sa aton, hubog na. Iban yuro sa aton, sabog na. Di ba? We are taken out of sorrow. Hindi na ta masinulubon. Tamo ang kanta bago lang, people need the Lord. No, anong ambas ang kanta? Gakadlaw lang sila. Sagwa. But deep within, they are sorrowful. Masinulubon. And God brought them out to a land of sustenance. Verse number 8. Chapter 3 gapon. And I am come down to deliver them out of the hand of Egyptians and to bring them up out of that land unto a good and a large, unto a land flowing with milk and honey. Sustenance. Well provided ang ilang pagkaon. Well provided ang ilang mga kinanglanon para sa ilang kasapatan, sa ilang kabataan, kaya sa ilang personal. The same sa aton. Well provided ang aton mga spiritual nga needs. Every time may problema ka, may ari ka simbahan. Amen? May ari ka altar nga pwede maluhudan. May ara ka pastor nga pwede maistorya. May ara ka mga utod sa Ginoo nga pwede mo ma-fellowship, makahatag sa imong kalipay. Amen? Natuwa pala kung ikaw masubo, kung unbeliever, masubo ka, may fellowship ka angay sini? Wala. Anong tripping? Pahubog. Di ba? Pahubog, tapos inaway mo sila gyapon. So wala matutuon niya kalipay. Pero pasalamat kita lang tawa bala. May utod kami nga nagahilibion sa iya nga problema. May ara nga maka-fellowship sa iya. May ara nga maka-istorya sa iya, nga maka-encourage siya, padayon lang. Namakon mo na kabuhi. Land of sustenance, satisfaction, namba niya. Milk and honey unto the place of Canaanites and the Hittites and the Amorites and the Perizzites and the Hivites and the Jebusites. Ano ang bal? Large, good, and large land. Masatisfy gid sila eh. Nakuha naton. So, ano ayan sila kamalipayo, no? How happy they must be. Ano sila yan kamalipayon? Nakita nila ang gahom sa Diyos, kita nila ang mga kalayo na alin sa langit nagadagdag sa Egypt, pero sa ila wala, biskan tuparay lang sila. Nakita nila nga sa ila may kasanag, sa Egypt, dulong.
Nakita nila nga sa ilang lugar, wala langaw, wala paka, pero sa piyak, damo-damo paka, damo langaw, gaantos ang mga Egyptians sang ilang mga boils. No, ano ayan sila ka malipayon? No, nga makita nila ang gahom sa Diyos through the plagues, and now they are finally living the land of bondage. Naintindihan natin, kung intindihan na natin ang pulong sa Diyos, ini yung mga children of Israel, grabe ni sila kamalipayon. Makon mo for 430 years, imo mga kaluluhan, ginpang slabo nila, pero subong maguha na kamo sa sinangalan. Ginsubta na kamo nga magpuli sa promised land. Ano sila yan kamalipayon? Di ba? Lantawa. Ano sila kamalipayon? How happy they must be. They are going to the land that God promised them in the middle of the night. Kagabihon ni sila naghalin. Ako pinakanamian ko sa una maglakat, kagabihon. Nami maglakat, kaagahon mo, no, di ba? No? Matulutugnaw bala. No? Tapos waswasanay pang dagan sang truck sa una, ma'am, di ba, ma'am? No? Nami maglakat, kaagahon. Di ano ayan ang nabatyaga nila? Siyempre malipayon yung mga tao. Now, how come amo ni sila kamalipayon, nakita nila ang plagues, no, kung ano makagagahom ang Diyos, no, sa ilang kabuhi, kung paano sila ginproteksyonan sa Diyos, kung paano nagplano ang Ginoo nga makuha sila sa land of bondage, kung paano sila dalon sa promised land. Now, how come nga nag-abot sila sa punto that they lost their joy in following God? Ano ang natabo sa ila? Nga amuto sila kamalipayon, excited sila. Naintindihan? Kung hindi ni-excited niya mga tao, pila sila? 600,000 men. Lalaki pa lang. Naintindihan? Lalaki. Ang babae mas madamo, according sa aton nga statistics, mas madamo ang babae. Oh, may kabataan pa. Isa kagabi, mapahalin mo ang 600,000. Hamakon mo na, kung hindi ni sila excited, may gapaganot naagahan ni sila. Nakuha naton, but silingon, excited sila maglakat. Excited sila magwa sa land of Egypt. Karon, sa gabi nila nga kalipay, pero nag-abot sila sa punto nga, wala na sila kalipay magsunod sa Diyos. Nabalaan nato na, di ba? Naging from Exodus, nga ginbasa naton onwards, pakadto sa Numbers, Deuteronomy, nadula ang ila kalipay. Naging kumuran sila, naging palabasol sila, no? Naging gabi nga mga kasalanan, ginhimo nila again sa Ginoo. Nga nag-abot sila sa amo na nga punto. No? They went from being filled with joy. Grabe ang kalipay nila. No? To complaining and going against God's command and leader. Wala ka mo isip, nga kung kayo sa amo nang kakatabo sa aton. Di ba? Sang bag-o taluwas, excited ta. No, excited ka mag-soul winning. Grabe ang enjoyment mo, grabe ang kalipan mo. Do hindi ka mapakali kung may bisita ka. Di ba? Do hindi ka mapakali kung Domingo kay manugat ka na naman. Damo naman dala sa area. How come? Subong wala ka nakalipay manugat. Wala ka nakalipay mag-soul winning. Wala ka nakalipay magdala bisita. Ano natabo sa aton? Ha? Ano natabo sa aton? Nga sang una, do hindi ka mapakali kay damo-damo ka kalaga ginadala kung wala ka bisita, do hindi ka magpuli sa simbahan. Mga baguhan sa simbahan, muna di sang unang spirito. Mga membro nga nagapanugat, gahilibi unay akong wala bisita. How come nga wala na nadula na sa aton?
Anong natabo sa aton? Kung sa kalibutan pa, anong nangyari sa ating dalawa? No? Anong natabo? No? Nga wala na kita kalipay. Nga abis ka na ato na lang kaugalingon, mate. Nga abis ka na ato na lang kaugalingon na dala na to sa simbahan daw okay na kita. Ha? Nga sang una hindi ka mapakali kung way ka bisita. Di na tong kalipay na aton sa pag-alagad sa Diyos. Di na kalipay na aton na makakita kita, mga kalagad na kakalaluwas. Ano na tabo sa aton? Ikaw lang makasabat sina. Ikaw, no? Ikaw personal. Ako hindi ko makapunto kung ano gid ang natabo sa imo. Naintindihan naton? Pero gamito naton ang Bible kung anong nagkalatabo sa ila, nga maybe amo na ang natabo sa aton. Nga nadulaan kita kalipay sa pag-alagad sa Diyos. Number 1, ay aton nga title, How Come We Lost Our Joy on God? Nga nadula aton kalipay sa Ginoo. No? Kay mate, pag wala na kita kalipay, wala na kita himuon. Naintindihan naton? Amo na matabo. Pag way ka na himuon, madula ka na doy-dugay. For example, magtukar ka dira. Hindi tanan, gifted dira. For example, sa akon, makatukar-tukar ko gamay. Hindi nga tukar isa kanta, balaan ko lang kung ano dang tukaron mo, pinduton. Pero hindi ko gifted dira. So dasig madula ang kalipay ko dira. Naintindihan? Pag dasig madula ang kalipay ko, mauntat ko. Nakuha naton? Pag nauntat, mahalin. May kanaubrahon. Amo nagkakatabo sa aton. Nga pag nadula naton kalipay sa pag-alagad sa Diyos, dula naton kalipay sa pagdala kalag sa tilan sa Ginoo, sa pag-alagad, sa pagsimba, sa pagsakripisyo, pag nadula na natanan, wala na tahimuon. Then next nga step sa aton, madula kita sa simbahan. Nakuha naton? Kag ang natabo sa mga children of Israel, amo man ang matabo sa aton. Nga hindi gid naging maayo. Number 1, when we reason our plan. When we reason our plans. Maghamba ka reason, isa niya ka synonym is persist. Gina-insist mo gid bala. Ginaduso. Sa pag-alagad sa Diyos, pag ginduso mo gid ang imo plano, madula imo kalipay. Naintindihan naton? For example, sa una, sang bata pa kami, may ara nga time nga galisin siya kami na didto matulog sa lapos. No, una excited ka. Karon, pag naglisensya ka, hindi ko pa naintindihan sa una, nga hindi ko pa fully, hindi ko pa fully maintindihan nga pag naglisensya ka, may ara time nga hindi. Nakuha naton? Pwede gidya nga hindi. Pwede nga oo, pwede nga hindi. So karon, pag nag-hindi ang sabat, ano nga katabo? Gadula ang imo nga kalipay. The more mo i-insist, siyempre hindi mo biskan i-insist mo na, hindi nagyapon matabo, nga aman, may authority ang naghambal. Nakuha naton? Ginikanan na naghambal nga hindi. So wala ka may mahimo. So the more mo na iduso, the more ka na magigda, the more ka magpamalandong tani. Kung gisugtan kami na amuna kami ni, the more ka masubo. Naintindihan naton? So the more naton, iduso aton plano sa Diyos, kag naghambal ang Ginoo nga, hindi amo na ang plano ko sa imo, the more ka nga maging masinulubon sa pag-alagad sa Ginoo. Nakuha naton? Amo na natabo sa mga children of Israel. Nga sa kadali lang, nadula ang ilang nga kalipay. Nga, kay samtang ginasugiran sila ni Moses, amo ni dalon tas ang Ginoo sa land of promise.
3 days journey. No? 3 days journey. Kag dito, land of milk and honey. Labuta, grabe, naguro isip. Diri ko plastaron ako niya mga sapat. Amo ni akong himuon. 3 days journey lang, hindi naguro gawa makahapoy. Di ba? Naintindihan naton? Ay karon, pag abot dira karon, tunan aton dugay. Pag abot dira karon sa chapter ano ganingin basa ta? 13. Chapter 12, no? Mayara dira sa before chapter 12. Hindi niyang Bible abi nga gitunan ko mo. No? Mayara dira ginambal nga ginduso sila sa Dios palayo sa mga country nga may gira. Yes, ang word nga may repent. Lest they will repent kag mag-amasol sila. Naintindihan naton? So karon, mate, dire nay. Diyog lang ko sang may word nga repent. Before chapter 13, before chapter 12 na. Karon, mate, di ba, ginasugiran sila, ga-announce si Moses, okay, pagwaunta sa Diyos, ipadala ko sa Diyos sa inyo, nga mag-lead out of Egypt to a land of promise. It is a place flowing with milk and honey, large and good land. Ambas ang Diyos sa ila, hambal ni Moses sa ila. So grabe ang ila imahinasyon. 3 days journey. So karon, along the way, ginliso sa Diyos ang ila nga dalanon. Okay? Naintindihan naton? Pagliso sa Diyos, naglapaw na. Naglapaw na 3 kaadlaw, wala pa sila sa promised land. Okay? Naglapaw na isa ka semana, wala pa sila gyapon kalabuot sa promised land. Ano natabo? Nagkulumuron sila. Kag wala na sila, nalipay, magsunod. Ano ba nila? Mabalik na lang kami sa Egypt. Why kita kamulalo kung kay saan mo nang kakatabo sa aton? Kaya abi naton, do amuni ang manami sa aton, do flowing with milk and honey, abi naton, sugtan sang Ginoo. Abi naton, amuna tanan ang matabo sa aton. Naintindihan? Nga kung hindi pagpasugtan sa Diyos, masunggod na sa Ginoo. Di ba? Makumod na sa Ginoo. Maambal ta nag-alagad ko. Nga amo pa niya natabo man. Ginpreyan ko man nung nagtuto man ko. Di ba? Wala naton ma-realisar nga ang plano sa Diyos mas manami pagid sa aton. Nakuha naton, once hindi kita maguntat no nga idusogid naton aton plano no sa Ginoo, mas maging masubo ka lang. Naintindihan naton? Amo na ginawali ni pastor, commit thy way unto the Lord. 13:17. So onward gili. Okay, 13:17. Ba niya? And it came to pass when Pharaoh had let the people go, and God led them not through the way of the land of the Philistines, although that was near. Amo ni ang 3 days journey nga ginahambal. Karon ang ba niya? For God said, lest peradventure the people repent when they see war, and they return to Egypt. Ginlead sila sa Diyos sa another nga ruta. Nakuha naton? Kagpag tapos sa 3 kadlaw, kita nila, hindi man nila na obedient. The wilderness, hindi man ni promise la, the wilderness man ni sa gyapon. Na, kay ginagduso nila ang gusto nila. Naintindihan? Mga pamatanon, hindi ko mo tutom-tutom ka, kamo na sang crush mo madayunay. Ha? Hindi na ya garantiya. The more mo na i-insist, the more ka mabackslide. Amo na ang balpermi sa aton, maghulat ka sa plano sa Diyos. Hindi pag inuso ang imo nga gusto. Ha? Maghulat.
Kay kung iduso mo na ang imo kagustuhan, biskan diin nga sitwasyon, kay mas powerful ang Diyos sa aton. Wala kita may mahimo. Supot sila yung sa aton pag-alagad, pabayaan naton ang plano sa Diyos. Ang mag-unfold, parehas sublas ang 3 ka babae nga nagpalangit. Pagpalangit nila, bayan no imuon ta di man, habas ang ambal ni Pedro sila, simple lang ang rules dire. Hindi mo pagtapakan ang bao. Kung matapakan mong bao, may ara penalty. Labota ang isa karon way naghalong. Tapakan yang bao, pagkatapak isang baong penalty siya ginpapamana siya sa laway-laway nga lalaki. Amo na yung penalty. Ang ikaduwa nga babae, amuman, way man naghalong. Nakatapak man siya bao, ay ginpapamana man siya sa laway-laway man nga lalaki. Di ang ikatatlo ya mahinalungon. Mahinalungon, amo na abla magulat, mahinalungon. Pagkasunod nga adlaw, ginpapamana siya sa gwapo-gwapo gin nga lalaki. Makakol mo na. Di pagpapamana siya ang balya sa lalaki. Nga akita gidya ang gintabo sa Diyos. Nga akita gidya ang ginpakasal sa Ginoo. Ang balya, wala o kabalo. Basta nabalaan ko lang, nakatapak ko ba o? So halungan nyo, basta makatapak ka mo ba o ha? There will be delays. Pamati, there will be delays. Kung guys, ang plano sa Diyos, hindi nag-according sa aton nga oras. Amen? Pamatyagan natin yung guys, may mga delay ang plano sa Ginoo. Clearly, ginbasa natin, that was near. Malapit. 3 lang kaadlaw nga journey. Pero ginliso sila sa Diyos para malikaw sila sa gamo. Pero ang gusto nila, 3 days journey lang, Lord. Damo na sila guro naisip, nakakaginpilit nila sa Ginoo. Kag-amo na ang unang rason, kung nga nadula ang ila kalipay. The more mo diya, gusto mo ya, i-bless ka na dayon sa Ginoo. Hindi kaya kahulat sa Diyos, gusto mo ya, ang blessing sa Ginoo ya, according sa imo yang timetable, maging masinulubon kagid. Magakulumuron kagid. Gusto mo ya, ang madayunan mo, kung sinugid ang nagustuhan mo, maging masinulubon ka. Ang dayunan mo, ang plano sa Diyos, hindi ang nagustuhan mo. Naintindihan? Ang imo naton sa simbahan, hindi kung anong nagustuhan naton. Ang imo naton kung ano ang plano sa Diyos, kag amo naton gustuhon. Amen? Kay once aton gusto kintuso naton, gaalagad ka sa Diyos, pero masubo ka. Naintindihan naton? There will be delays. God does not work according to our timetable. Tandaan gid na naton. Ang trabaho sa Diyos, hindi according sa aton nga oras. Naintindihan? Amo na, salig lang padayon sa Diyos, padayon ng alagad sa Ginoo, hindi magbutig ang Ginoo, maabot ginayang blessing. Maabot ginayang pakamayon sa Diyos, maabot ginayang maging matawhay ang kabuhi, pero ulat lang, hindi pakiduso ang imong plano. And neither will God incline on our plans. Ang Ginoo, hindi niya mag-adjust sa aton. Ikaw na lang ba lang ang ginikanan? Gusto mo ikaw ma-adjust sa imong kabataan? Hindi. Ginahimo mong tanan. Ginapakita mong imong otoridad. Di ba? Nga sila ang mag-adjust sa imo. Kaya naintindihan natin ang authority. Labi na gid ang Diyos. Kaya ang Ginoo naton is unchangeable God. Hindi mo niya maliso ang Diyos.
Nakuha naton? Hindi mo yan maliso ang plano sa Diyos. Paghamba sa Ginoo, amo na ang plano sa Diyos. Paghamba niya, masulwini ka, sulwini, amo na ang plano niya. Hindi nato niya maliso. Hindi kaya pwede hamba nga sa Ginoo, Lord, pwede half day lang kung Domingo. Hindi, ang plano sa Diyos is whole day ara ta sa simbahan. Hindi na yan nato pwede maliso. There will be delays, there will be detours. May mga liko. May mga liko. Naintindihan? Kalabanan sa aton dami, magplano, straight. Gusto naton, ang aton yung mga long range plan, buwas, na humana naton dayon. Sunod tuig, humana naton dayon. Ang Ginoo, may mga liko. Naintindihan? Ginpaliso niya, lang tawa. Kung basahon mo na, dira, verse 17, and God let them not through the way. Butsiligon, ginpaliko sila sa Ginoo, hindi ka mo nga dalan. Hindi ka mo nga dalan, dire ka mo nga dalan. Karon, kung ipilit mo karon sa Ginoo, diri la tabla, Lord, diri la tabla, Lord, na maging masinulubon ka. Kung yan ba sa Ginoo karon sa imo nga, amo na ang pamanaha. Siya ang pangasawa. The more ka magkumon sa Diyos, mag-pray, Lord, shalanim la, Lord, shalanim, hindi ko na siya ya. Maging masinulubon ka. Paano ka maging masinulubon? Malaon ka. Amo na matabo sa imo. Malaon. Siguraduhon ko na sa imo, amo na matabo sa imo. Once, ginduso mo imo plano. Ha? Naintindihan naton? Amo na hindi natin pag-iduso aton plano, hindi natin pag-insist ang aton nga plano. Nakuha naton? Amo na always pray sa Diyos. Always pangayo sang guidance sa Ginoo anuman ang aton obrahon sa atong kabuhi. Pag-eskwela man na, balatyagon man na, negosyo man na, ano man na, sa kabataan, sa pamilya, always pray para plano sa Diyos, perme ang lakto naton. That is why we commit our ways to the Lord. Kaya way takabalo ba si palikuon tayo sa Diyos or padiretsyon sa Ginoo? Way takabalo. Ang aton lang niya, itugyan naton sa Ginoo. Amen? The more, diri sa simbahan, sa pag-alagad sa Diyos, the more mo di iduso ang imo personal nga opinion, maging masinulubon ka. Kung gusto mo ya, sulwining mo, no? Paghambas ang pastor nga, may sulwining ta, Sabado. Pag inkontra mo na, hindi ko ya Sabado ya, no? Maging masinulubon ka. Naintindihan? Ano man nga plano sa Diyos, pag inkontra nato na, maging masinulubon kita. Hindi natin mabali ang plano sa Ginoo. Hindi natin paglisuon. And that is why we choose the ways of the Lord. Amo na ginapili naton ang dalanon sang Ginoo, hindi aton. Kaya pamatsyag, amo na ang bako na, ang aton niya pagplano, permi, straight. Nakuha naton? For example, kaya na kamo plano nga magtipon kwarta, siguro kalabanan nga, magplano ka, okay. Siguro, kalabanan sa aton, pag nagplano kita, for example, maalkansiya ka. May hara ka plano. 1,000 ihulog mo kada, pwede ka pa nga iduga nga panyo. Naubos na akong panyo, no? 1,000 ihulog mo kada adlaw. Wala sino sa aton gapinsan man niya mahulog ko, tapos kung kaysa laban-laban, makuhaan ka kuni
Kung kayo sa laban-laban, hindi ko ni kahulog, bangod may emergency. Di ba? Ang aton niya perme, straight. Kaya ko ni. Di ba? Anong kakatabo sa aton? Kung may mga hindrances nga makahulog ka, gasubo ka. Siyempre wala mo mahimo-imo goal. Amo na ang nature naton. Nga aton perme nga plano, straight. Pero ang plano sang Ginoo, may mga liko-liko. May mga liko. Naintindihan naton? Pero ang pagpaliko sa Ginoo sa aton, para sa aton kaayuhan. Amen? Butsilingon mate, no? Kung may ara ka plano nga, base amo na makapapalayo sa imo sa Dios, amo na matingala ka kung kaysa galisensya ka sa man of God, sa leader, gahamba ng pastor nga hindi. May mga liko sa aton niya plano. Kaya lang. May mga liko sa aton niya plano para sa aton niya ikaayo. Amen? Biskan ano man na kanami sa aton niya plano, pero paghamba sa Ginoo nga liko, kinahanglan naton magliko. There will be detours. There will be diversion. There will be diversions. May pagbaylo. Naintindihan? Kay liwat, always nina akong ginamuno dire. Magplano kita. Ang ginaplano naton, ang aton lang yan nakita. Limited aton nga knowledge mo. Limited aton malantaw sa palaabuton. Hindi yan naton nabalaan ng disgrasya, hindi naton nabalaan ng kabuhi, di ba? Ang ginaplano lang naton niya, ang makita naton. Matipon ka, di ba? Maskwila ka, mag-graduate ka, maubra ka, amo na tanan ang makita lang naton. Pero why naton niya makita ang kabuhi? Amo na kung kaysa may liko ang Diyos. May mga diversion ang Ginoo sa aton kabuhi. Naintindihan naton? So karon, ini mga pag-divert ang Ginoo sa aton nga mga plano, kung ipilit naton karon niya kontrahon. No? Ikontrahon naton ang plano sa Diyos. Natawa, gakatuman tuod ang aton niya plano kay ginakontra ang Ginoo. No, ang Ginoo pamati, may kita ginatawag nga permissive will. Kung ipilit mo na, itugot na sa imo sang Dios. Pero pabalon ta ka, hindi ka gid maging malipayon. Naintindihan? Hindi ka gid maging malipayon. Kamo nga mga ginatawag sang Ginoo, pwede ka mo makaobra sa gyapon secular, pwede ka mo makaskwela secular. Pero pag pinilit mo na, pwede mo na ma-attain, pwede mo na mag-graduatean. Pero pag pinilit mo na, hindi ka malipayon, dira. Naintindihan naton? Kamo nga gusto magpalayo sa Diyos, no? Sigurado ko sa imo, hindi ka maging malipayon. Ginakontra mo ang plano sa Diyos mo. Anong plano sa Ginoo? Perminato na di ginabasa. Thoughts of peace, kalinong, and not of evil. But silingon maayo ang plano sa Diyos. The more mo kontrahon ang maayo nga plano, the more hindi maayo ang katabo sa aton. Amo na madula ang aton kalipay sa pangalagad sa Diyos. Amo na matingala ka. Do okay ka na lang sa simbahan. Kumusta ka? Okay lang. Amo na, okay lang. Hindi ka na makaamba nga, by the grace of God, malipayon nga nag-aalagad sa Diyos. Diba? Nga man, why na kita kalipay? Kay ginaduso naton plano. Number two, when we rest on our person, kung magsalig na kita sa aton kaugalingon, dire, no? Sa simbahan, sa pag-alagad sa Diyos, sa aton Christian life, pag nagsalig kita sa aton kaugalingon, maging masinulubon ka. Kadto kita sa may Exodus chapter 14. Amo na ang bal ni Paul
Sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ. Nahimo niya to tanan, kung mahimo niya tanan ang palabuton, plano sa Diyos aya, through Christ. Kay Kristo lang. Bangod kay Kristo lang nga naga-strengthen sa iya. Kanong resulta? No, ano man ang matabo sa iya, naging malipayon siya. Di ba? Wala na dula ang iya kalipay sa pag-alagad sa Diyos. Nantaw natin chapter 14, verse 10. And when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes, and behold, the Egyptians marched after them, and they were sore afraid. And the children of Israel cried unto the Lord. Nantawa ila rason. And they said unto Moses, because there were no graves in Egypt, hast thou taken us away to die in the wilderness? Wherefore hast thou dealt thus with us to carry us forth out of Egypt? Is not this the word that we did tell thee in Egypt, saying, let us alone, that we may serve the Egyptians? For it had been better for us to serve the Egyptians than that we should die in the wilderness. Ano nakita nyo sa ila rason? May naobserbaran ko sa ila rason. Wala mention sang Ginoo. Wala mention sang Ginoo. More on us and we. Ano to Us and we, us and we. Hindi as in we ha, us and we. Amo na kalabanan ang ilang ginahambal. No? Gasalig sila sa ila kaugalingon. Abi nila bala sila ang nagpagwa sa ila sa kaugalingon sa children of Israel. Abi nila bala nga sila ang maperde kay Pharaoh. Abi nila bala sila ang mangita dalan. Amo na nga naging masubo iban sa aton kay abi naton aton tanan kaugalingon diri sa simbahan. Amo na maging masinulubon kagid. Abi naton kitang mabless sa aton kaugalingon. Abi naton kitang madalas ang bisita. Abi naton kitang mapatutom sa aton kaugalingon. Aton tanan kaugalingon. Ano masubo? Ano matabo? Maging masinulubon kita. Amo na tabo sa ila. Nga naging masinulubon sila nga. Gulpi lang, excited pa sila sa pila ka. Isang unang gabi, gulpi lang. Pila lang kaadlaw. Waay na sila kalipay. Nga ila na kaugalingon, nalipatan nila nga ang Diyos ang nagpagwa sa ila sa land of Egypt. Nalipatan nila nga gahoma sang Diyos ang nagalid sa ila through the pillar of fire and the pillar of clouds. Nalipatan nila ang gahom sang Diyos. Nagsalig sila sa ilang kaugalingon. Didiri sa simbahan, no? Hindi ta diya magsalig sa aton kaugalingon. Ano man diya kadamo, pabaloon na kamo. The more ka damo ang obligasyon sa simbahan, the more ka magsalig sa Diyos. No? No, kaysa sala ang katabo sa aton Abi naton, do damo na kita obra sa simbahan, do tutom na kita, do okay lang kita, way kita gabasa Bible. No? Abi naton, do okay lang kita nga, way nagapangamuyo. Na, abi naton, okay lang kita. Hindi ka okay. Kinanglan mong Diyos. Hindi kita mag-rest sa aton niya kaugalingon. Amen? Kinanglan nato ng Diyos. Para makapadayon, labi na gin may anniversary kita. No? Sa mga baguhan sa simbahan, may harap lang mga tumulo o gabalak slide pagkatapos anniversary. Nga aman, sobrang kapoy. Sobrang kapoy. Nga kay nagsalig sa kaugalingon. Tila tawa bala, pila ka simana, nga straight aton mga visitation, may harap pa kita out of town. No? Nabali pastor, way tulugay. Manugat ka, pakadto pakare, madulong ka pagid. Pag imo na ato na tanan kaugalingon, masubo ka. Tiyala ka anniversary, masinulubon ka, nga aman, imo kaugalingon, gipairal mo. Naintindihan naton? Pero, kung ano man na kakapoy,
but you can say, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Sigurado ko sa imo, malipayon ka. Biskan wala pa na panyaga, malipayon ka. Biskan maubos pa na mo kwarta sa pamasahe, malipayon ka. This person, ini nga tao, aton kaugalingon, can be afraid. Pwede mahadlukan. Natsindihan naton, o mo hindi magsalig sa imong nga kaugalingon. Nantawa bala, iban diri nga mga lalaki, pa-amen-amen na sila. Iba na diri sila, hadlukan sa tiki. Iba na diri sila, nadlukan sa tanga. This person can be afraid. Mayari na diri sila nga, nahawa sa mga taas. No? Pero natural na. Naintindihan? Natural na. Kay pwede tayo mahadlukan. Pamati, amo na kinanglan naton ang Diyos. Naintindihan? Ano ba ni sa Hebrews 13 ata, 13? Mahambal ni Paul, for the Lord God is my helper. No? Masamba niya na, I will not fear what man shall do unto me. Nga wala siya adlok, kay kaupo niyan Diyos. Kung si Paul lang, madlokan din si Paul. Isog si Paul wala ang labot ang Ginoo. Isog niya si Paul. Attorney ka mo. Diba? High ranking siya. Soldado siya si Apostle Paul. But sinon isog niya, physically, secular. Si Paul ya isog. Pero nakabalo siya sa spiritual, sa Christian life. No? Pag wala ang Diyos, no? Mahinadlukon siya. Amo na diri sa aton. Natuwa bala? Verse number 12, chapter 14. Tunga-tunga, amba niya, let us alone that we may serve the Egyptians. Amba niya, amba sa mga Israeli noon, di ba nagambal, lagid kami sa imo nga, pabahiin na lang kami di. Kaya nahadlukan sila sa dalan. Nahadlukan sila sa ilang pag-journey. Mati. Sa aton nga pagsunod sa kabubuton sa Diyos, sa aton nga pag-alagad sa inyo, may mga times nga ginahadlukan kita. Iban sa aton pag-commit naton, doon nahadlukan kita, kung malabot, yun man naton na ang aton nga ginakommit. Pero kinanglan mong gahom sa Diyos. Amen? Hindi mo kaugalingon! Amen? Hindi mo kaugalingon, iba't sa ato din yung mga area leader. Ako personal, nadlukan ko ya, basta hindi namon malabot ang goal kung sa ako na kaugalingon. But by the grace of God, tananin na nga goal na ginset sa aton, malabot! Amen! Yaman! Hindi aton kusog, hindi kita nagadalas ang bisita, hindi kita nagaluwas. Iyas ang Diyos. Amen? Ano man ang ginaplano naton, itugyan sa Diyos. Amo to ang baka commit thy way unto the Lord. This person can be afraid. This person can be ashamed. No? Labi na gid sa amon, mga introvert kami amo. Hindi lang ya bangon sa Ginoo, hindi ko ya magsapak sa inyo. Mga introvert, mga muna ya, kung hindi mo kami ya pagsapakon, hindi kami ya magsapak sa imo. Mga kung sano pa, mga hindi niya magwakal niya sa tunga. Pero nga agapatay huya ta sulwining. Nga agapatay huya ta wali. Pulong sa Diyos. Nga way ta na huya, mag-street preaching, way ta na huya, magdaog ka lang, bangon sa Ginoo. Amen? Nga way ta na huya, magkanta, galibod ka, galakat ka, gakanta ka, mga gospel song, gakagapamati, kawali, wala ka mauya, nga aman, bangon sa Diyos. Amen? Amo na hindi magsalig sa atong kaugalingon. Sa sulwining, masalig ka sa imo kaugalingon, mahuya ka gid. Pinsaron mo lang imo kaugalingon, mahuya ka. Di ba lang, tawa pa lang bla? Oh, bago lang mo kita ay, ngayuan mo sa diyon ngalan.
mangkuton mo yung pila edad. Kung isipon mo lang halabot, basit masalaan ko ni scammer, blah. Diba? Pero para sa Diyos. Pero kay kaupod nato na Ginoo. Amen? Amo na wala tahuya. Magwali pulong sa Diyos. This person can be ambivalent. Magamba ka ambivalent, hindi maintindihan. Mix of emotion. Ambivalent. No? Amo na kung kaisa. Di ba? Kaisa? Hindi maintindihan. Nakuha naton. Aton nga mudo, bla. Aton nga batasan. Kung kaisa hindi tama maintindihan. Di ba mga laki? Kung kaisa hindi tama maintindihan. Mga babae, pirmi. Hindi ba? No? This person can be ambivalent. Kung kaisa hindi maintindihan. No? May time nga nahuya ta, may time nga nahadlokan ta, no? May time nga daw hindi ta gusto mag-alagad, pero pamati bangod sa Ginoo. Di ba? Subong lang to ablag, sulwining ka, kaysa guro ka paminsar kita, malabot ni namon. Pero kung kaysa may gabot na ng time nga, mangduwa-duwa kita. Di ba? Pero pabaloon ta ka, pagkaupod nato ang Diyos, makasigurado ka, makahaba ka by the grace of God. Malabot ni namon. Makahamba ka, kinprayan ni namon. Lord, ihatag sa amon. Kaya confidently makahambal ka, ipadala na sa Diyos. Kung kaysa hindi ta maintindihan, pero sa Ginoo, maintindihan naton yung batasan. Maintindihan naton yung Espiritu. So don't rest on this person. Hindi ka magsalig sa imo kaugalingon. Sa aton nga himuon para sa Diyos, hindi lang sa anniversary. Sa aton ano man ginahimo naton sa Ginoo. No, gapatubo kita sa aton nga Christian life. Hindi pagsalig sa aton kaugalingon, salig sa Diyos. Number 3, when we relive on our past. When we relive our past. Kung magbalik kita kabuhi sa kung ano kita sa una. Ano gani kabuhi nila sa una? Full of suffering, full of slavery, subduing, and sorrow. Naintindihan natin? Amo nila nga kabuhi. So ginhimo na sa Diyos, ang tanan niya mahimo niya, tanan niya kinanglan niya imoon para makuha kita sa masubo, magamo, niya kabuhi. Amen? Karon, kung magbalik ka sa dati na ato niya kabuhi, maging masinulubon ka. Amo na ang kakatabo kung kaysa sa aton mga tumuloo nga una-una malipayon kita, malipayon kita mag-alagad, wala ka na huya magpalda, wala ka na huya magkanta sang gospel song, wala ka na huya magsulwining, nga aman, kay nakita mo ka namin mag-alagad sa Diyos. Pero sometimes, ginabalikan naton kung ano kita sang una. Naintindihan? Kagaamo na ang nagadala sa aton kasubo. Ha? For example, may ara kita mga biste nga hindi para sa aton subong. Tapos, galaka pangukay kada kag makita mo, wow, sexy sa akong tulukon kung naka-miniskirt ko ba. Sayang, why na may gatulok-tulok sumong sa akon. Na, amo na madala sa imo kasubo. Ha? Gakanta ka gospel song. Kag madumduman mo, mga ginakanta mo sang una. No, mga ginabidyoke mo sang una. Kung balikan mo na, amo na ang makadala sang imo, sang kasubo. Amo na pamati o permiwali, pamati permi gospel song. Kaya amo na makatang sa aton kalipay. Amen? Hindi ka mauyak mamati-wali. Kung ang bisyo, yung ginahalinan mo, balikan mo na, maging masinulubon ka sa pag-alagad sa Diyos. Kung ang barkada, no? Mga abyan, yung ginbayaan mo na,
balikan mo na, maging masinulubon ka. That is why don't relive on the past. Hindi na pagikabuhi kung di kaging kuha sa Diyos. Kinuha na kita dira sa Ginoo mo. Diba? Gikuha na kita sa Ginoo sa sinang mga kalantaon, sa sinang mga business, sa sinang mga lugar, sa sinang mga bisyo, sa sinang mga tao. Kinuha na kita tanan sa Diyos dira. Ari na kita diri subungo. Malipayon niya nag-aalagad sa iya. Paginbalikan mo ni, full of sorrow. Nantawa bala? Nantawa? Chapter, Numbers 11. Verse number 5. Manya, we remember the fish which we did eat in Egypt freely, the cucumbers and the melons and the leeks and the onions and the garlic. Ginano nila ba niya? Tunduman namon sa una to Moses. Namit to yamon sudan sa una. Ay ano na ginareklamo nila? Kay mana ang ginakaon nila. Ang mana do popcorn na kadako, nga naglupok na blang popcorn na do mo na siya kadagko. According sa mga nagatuon, do wala na sa gawalasa. Ti ambal yan namit to yung isda tani. Mga cucumbers, mga melons. No? Balya, mga onions, mga garlic. No? Namian sila ya. Which did they eat? Ang balya, freely. So this life, mate, our past is filled with deceit. Our past is filled with deceit. Ang atong kabuhi isang una, puno sang pagpangdaya. Ano ba nila? We remember the fish which we did eat in Egypt freely. Do you think ang ilang nga ginakaon, libre? Hindi. Slabo sila mo. Paano maging libre ang ilang nga pagkaon? Paano sila makapagusto kaon? Diba? Naintindihan naton? Paano sila makapagusto kaon sa mga isda, sa mga utan? Kay slabo sila. Buot sila yun, pamati. Sang ari sila sa slavery, ginapapati sila nga ang ila ginakaon, libre. Manami. But sa matuod, no, may bayad. Naintindihan naton? Amo na ang gina-inject sa aton sang yawa. Naabi naton ang kabuhi sang una nami pamatian ang mga kalantaon, nami suksukon ini nga mga biste, nami updon ini mga tao, maging malipayon ka man ni sila, nami mag-inumber, nami manigarilyo, nami magtaya sa luto, nami tanan. But it is filled with deceit. Papatiyo niya kang libre, papatiyo niya kang manami. Pero under slavery sila. Amo na sa aton, abi naton nami ang kasalanan. Amo lang kasalanan. Papatihon niya ka na nga manami. Wala sang kasalanan nga nagasugod sa malaway. Manami na tanan ang kasalanan. Pero sa una lang. Kag papatihon niya ka nga okay lang. Wala ka lang mulalong, nadula na imo kalipay sa pag-alagad sa Diyos. Bangon sige ka diya, balik. Naintindihan naton? O, mga estudyante, nga kung kaisa, no, masubo ka sa eskwelahan, kaya nakita mo to yung mga abyan, grabe, may mga amigo na sila yaw. Grabe, may mga amiga na sila yaw. Kami nakita-anay lang, ginkigan gito yun ni pastor. Di ba? You relive on the past. Pag nagbalik ka dire, maging masinulubon ka gid. Amo na, ano gani ang bas ni Paul sa aton? Looking unto Jesus,
The author and the finisher, dapat adto to ya sa punta, ato niya panulok, hindi ka na diya forgetting those things which are behind. Amen? Nakabalo si Apostle Paul nga pagindumdum niya lang kung ano siya sang una, magadala lang sa iya sang kasubo. Ikaw, pagindumdum mo kung ano ka sang una, maging masinulubuon ka lang. Pasalamat ka na lang, nagiluwas kita sa Diyos, ka magkabuhay kita nga malipayon. Amen? Mag-alangan kita nga malipayon sa Diyos, hindi na pagdumduma kung ano ka sang una. Hindi na pagkabala. Kung wala lang ako nag full time, artista na ko tani sa bumo. Tung nagupi nga tsura bala. Our life is filled with deceit. Our past is filled with deceit. Our past is filled with defiability. Nagamba ka defiability, weakness. Weakness. Amo na ila nga nagligad, dira sila ginkuha sa Diyos from their weakness. Nga, mate. Nga hindi sila una willing mag-upod. Nga nagakumod sila kay Moses. Kay may ginakaon sila. Amo na ila weakness, pagkaon. Di ba? Ano ginkumod nila? Pagkaon. Amo na ang aton nga weakness. Mamate, hindi niya nga weakness nga pagkaon. Ginapunto sa aton, general na nga weakness. Naintindihan natin? General na natin yung weakness. Sino sa atin? Kung may lechon, di bero, sino sa atin di magtimo, di? Di ba? Weakness natin tanan pagkaon. Natural na iya sa atin. Pero pamati, may ara kita tagsa-tagsa nga weaknesses. Gaging kuha na kita dira sa Diyos. Naintindihan? Kinuha na kita sa Diyos, hindi na pagbalik eh. Mate, kung anong nanamian mo to sa una, hindi na pagbalik eh. Biskan ano mo pa ka, kanamian sina, biskan ano ka pa ka, kanamian mamati sina, magsuksok sina, hindi na pagbalik eh. Amen? Mapasubo na sa imo. Biskan ano pa ka mo ka-close sina ang mga tao, hindi ka na mag-upon sa ilang ginahimo nga aman, maging masinulubon ka lang. Hindi na pagbalik eh. Forget those things which are behind. Amen? Kung nabagsak ka man sa una, na-fail ka man sa una, hindi na napagbalik eh. The more, mate, the more mo ginapin sa nga, ay, nag-backslide ko sa una, ay, natumba ko sa una, maging masinulubon ka lang. Naintindihan? Padayon ka alagad sa Diyos. Kaya importante na kapadayon ka. Hindi, mate. Hindi importante kung nadus mo ka or wala. Ang importante na kapadayon ka alagad. Amen? Hindi na pagbalik eh. Our past is filled with dryness. May excitement kita sa simbahan sa una nga mo na eh. Wala. Di ba sa inyo mga reliyon sa una? Basta lang makasulod sa simbahan makapulo panguros, makatimo da sang ustyas, okay na. Di ba? Iban gani sa inyo, wala gid guro mo. Nagsulod-sulod, ara lang sa gwa, tambay-tambay. Okay na ya. Di ba? Hambal niya, may nadala ko din sa unang classmate ko sa secular pa ko. Hambal niya, ano siya mo ng Seventh-day Adventist. Hambal niya, nami diriya sa inyo yan, no? May tapos simba. Gusturyanay, kamuya tanan niya, no? Duga, blaga fellowship lang namin niya. Ga fellowship mo, sadya kamuya tanan niya, gasturyanay kamuya tanan. Abaya sa amon, ito yung simbahan niya. Pagtapos buhay na mo niya, way na niya sa pakanay, iba niya. Diretso niya puli. Dry. Amo nila kabuhi, amo naton kabuhi sa una, mala. Di ba? Naintindihan naton, mala atong kabuhi. Pero subong may kasigla na, amen? Malipayo na kalagalakan sa Diyos.
may paglaom, sang unaway ta paglaom. Subong may paglaom na, sang unaway ta kalinom, subong may kalinong. Sang unaway ta kalipay, subong malipayo na. Amen? Nantawa pala. Verse number 6, chapter 11 sa Gapon, verse number 6. Ama niya, but now our soul is dried away. There is nothing at all beside this manna before our eyes. Pamati, anong soul? Anong nagakaon? The body. Naintindihan na to. Pero ano gin-complain nila? Their soul is dried. No? Their soul is dry. Pamati, hindi kalag nila ang dry. No? Ilalawas siya ang dry. Naintindihan naton? Kita mo at aton sang una, our soul is dry. Wala kita pulong sa Diyos. Sa una. Diba? Wala kita simbahan nga amo ni magsimba sa Ginoo. Diba? Pero subong Domingo, adlaw-adlaw, makabasa ka Bible, makahatag sa imo kalipay, maka-encourage sa imo. Hindi na naging mala ang aton niya kalag. Amen? Amo na palang gaon mo niya Bible. Amen? Basaw na ito ni adlaw-adlaw. Magkabuhi kita according to the Word of God. Kaya ang Bible, hindi maghahatag sa aton sang kakulangan. Ano gani ang bali ni Jeremiah? Nakita ko, Lord, ang imo nga pulong, kaginkaon ko, kag naging malipayon ko. Muna ang pulong sa Diyos. Once ginabasa mo lang ano man ka problemado sa kabuhi, malipayon ka gid. Hindi madulain mo kalipay sa pag-alagad sa Diyos. So don't relive our past. Hindi ka na magkabuhi. Sa pag-alagad sa Ginoo, the more mo di ikabuhi ang past, no? Maging masinulubon ka lang. No? Lantaw kita tuya sa palaabuton. Amen? Lantaw kita sa palaabuton, damo. Lantaon mo lang ang pagkarisan Diyos. Labutaw mamangha ka mo. Kung paano in a twinkling of an eye, no? Wala pa kabugtaw si Bugoy, pero ara na ta sa langit. Makakon mo na. Kay nakapisok na ta siya, kapiyong na. Makakon mo na. Maging malingo-lingo ka. Kung arala mo sa una sa doctrine of heaven, mo niyang pagtuon, ka-amaze ka sa kung ano ang langit. Di masinulubon ka pa na? Hindi na. Malipahin ka nga nag-aalagad sa Diyos. And the last, ano mga rason niya nag-aadula aton kalipay kung duso naton aton plano? Ikadua, kung magsalig kita sa aton kaugalingon. Ikatatlo, kung magbalik kita sa dati naton niya kabuhi. The last, when we revet when we revet, magamba ka revet, focus on other people. When we focus or when we revet on other people. Natawabla Numbers, dira lang gyapon sa Numbers, chapter 12, verse number 1. And Miriam and Aaron spake against Moses because of the Ethiopian woman whom he had married, for he had married an Ethiopian woman. Okay? Sala si Moses mo. Nangasawa siya sang hindi nila kalahi. Naintindihan? Taga Ethiopia yang iyang agin pangasawa. Karon, una si Aaron kay si Miriam, sigurado kung malipayon ni sila una-una. Naintindihan? Kita mo si Aaron pagani ang naging spokesperson ni Moses. Kung excited ni sila ya. Naintindihan? Excited ni sila nga
agwa sa land of Egypt. Excited sila nga malabot nilang promised land. Excited sila nga magsunod sa Diyos. Karon, along the way, no, namulalungan nila ang fault sa tao, ang fault sa ilang leader. Nagtulok na sila sa iban nga tao. Nadumduman nila, di ba before sini nakapangasawa na yung adahaan si Moses? Naintindihan? Pero why na nila yung mapansin una? Nakita na lang nila saan nagalakat na sila. Kag nag-focus na sila sa tao, sa iba niya tao, nakita nila si Moses, oy, may sala si Moses. Kita mo, nadula ila kalipay. Kung ano mo na, kung basahon mo na sunod-sunod, nagkulumuron sila. Nga siya lang pwede suryahon sa Diyos. Diba? Naintindihan natin? Maging masinulubon ka pag iba niya tao ang kinfokusan mo diri sa simbahan. Amen? Latawa bala. Amo na pamati. Ako personal, hindi ko mahilig. May mga mabatian ko sa una. Asa subong may mabatian ko nga mga kasalaanan sa iba niya tao. Pero wala ko na ginapatudok sa akong isip. The more mo na pinsaron, the more mabugat mo tagipusoon. The more lang malaway ang panulok mo sa ila. Amen? Pero kung ano man ay ang mabatian mo, hindi kaya mag-focus kaya sa Diyos, hindi ka maging masubo. Ha? Kung masubo ka man, laban-laban, damo ka na balaan sa iba niya tao. Kung hindi niya pagsapa ka, wala ka na yung labot. Hindi mo na sila sa lab doon. Ano ang basang Bible? Kita ang maghahatag, hukom, usay. Sa tila sa Diyos, kita personal. But silingon, sino man nga tao ang magkalados mo dire? Hindi na yan naton obligasyon. Ang aton obligasyon sa labi mo kung ano, batakon pabalik. Hindi pinsaron kung anong ginihimo nila. Naintindihan, pag ginpinsar dire sa simbahan, pag ginpinsar mo, una sa tanan, kita, mga tao lang, linuwas kita sa Diyos, mga makasasala ta tanan, basin nalimta naton bala, makasasala ta tanan. Kag tanan ta makasala sa subong. Karon pag tao ang basihan naton, maging masinulubon kagid. Next, na ano man nga simbahan man. Di ba? Amo na madula mo kalipay. Yaman, tao naging tulog mo eh. Di ba? Pagkita mo pala saya, may nabalaan ka nga chismis saya. Pag nakita mo naman ito sa piyak, may nabalaan ka man nga chismis. Pag ang kilid mo din nga ginachismisan mo man, may nabalaan ka man siya nga chismis, nga pasikrito lang. Tanan na lang, may nabalaan ka nga chismis. Di ba? Matuod man na o hindi man na matuod, pag insapak mo na, maging masinulubuon ka. Naintindihan natin? Ang importante ikaw, nga magpadayon ka, malipayon, nga nag-aalagad sa Diyos. Amen? Despite kung ano man yung ginahimo sa ibang na tao, ikaw padayon ka. Di ba? When we rivet on other people, tandaan din natin, people fail. People fail. Amen? Ang tao, nagabagsak, nagakadusmo, ako, ikaw, kita tanan. Nagakadusmo, kita makasala, kita tanan. Lain-lain lang galing yung kasalanan, pero tanan kita makasala. Amo na pamati, biskan, ang nagdala pa na diri sa imo, hindi na siya ang balasihan sang imo pag-alagad sa Diyos. Kaya ang nagdala sa imo, pwede nga siya ang mag-hurt sa imo. Pwede nga mag-backslide siya. Pwede nga madusmo siya. Amo na hindi mo pag-ibasi ang imo nga pag-alagad sa tao nga nagdala sa imo. Ibase mo
sa Ginoo nga nagluwas sa aton. Amen. Aton pastor, mga nagawalid nagakanta, tanan dira imutupad. We can fail. Pwede ta ma-fail, pwede ta mabagsak, pwede ta madusmo, pwede ta makahimo hindi maayo. Naintindihan naton. Pero biskan ano man na iya nga failure, kung hindi mo na iya pagpansinon, malipayon kag niya sa gyapon. Di ba? Naintindihan? Hindi na iya pagproblemaha, hindi na iya mo problema, hindi ikaw yung pastor. Naintindihan? Hindi kita yung pastor. Amo gina pero may ginabutang ko sa akong isip. Hindi ikaw yung pastor. No, hindi mo na iya problema. Naku ha, padayon kaya alagad. Ano man ay kakatamo sa palibot? Malipayon kaya, excited kaya ka nag-aalagad. Magpa-apikto ka lang sa failure sang iban, ma-failure ka man mo. Diba? Naintindihan? Kung pinsaron mo lang ang kapalpakan sang iba niya tao, way ka kamulalong. Kita nang naging palpak. Diba? Naintindihan naton? Kaya muna, hindi kita mag-focus sa ibang nga tao. Nakuha naton? Abay mo kano ang basang Bible, anong fokusan naton sa ibang nga tao? Kung ano ang kinanglano nila. Di ba? Ano ang basang Galatians, ano? Look, but every man also on the things of others. Kung ano ang kinanglanon sang iban nga utod naton, amo na yaton fokusan. Kinanglanon sang iban, hindi kapalpakan sang iban. Naintindihan naton? Kay once nag-focus kita sa kinanglanon sa iban nga tao, the more mo siya mapalanggaan. The more maga-develop ang imo nga compassion sa sina nga tao. Di ba? Kaya nakita mo nga may kinanglanon mo. Di ba? Nakita mo nga kung anong bululigan sa iya. So, the more nga ang tagipusoon mo, magamagaan sa sina nga tao. Instead, no, nga makita naton ang ila nga kapalpakan, kag madirian lang kita sa ila. Kamang hindi ko na iya sa iya. Di ba? Amo na pero may bali pastor, nga ikaw, wala agid kapalpakan. Tananta. Kung kung kapalpakan lang ang basian nato, kag hindi na kita magsinapakanay, way na kita sa pakanay di tanan. Di ba? Naintindihan naton, amo na hindi kayo mag-focus sa sina nga mga bagay. Kadua, people fail, people faint. Ang tao, ginakapoy. Amen? Natawa, verse number 3. Now, the man Moses was very meek. Grabe ka mapinasensyaon, grabe ka mabuot. Pero nag-abot ang time nga nangakig siya. Kaginhampak niyang bato. Nga man, ang tao, ginakapoy man. Nakuha naton, karon mga tumuloo, kung ibase mo karon ang imo nga pag-alagad sa tao, kag ang tao ginatulok mo ginkapoy, makapoy ka man? No! Wala nagambal ang Diyos, ya kung nakita mo ibang tao kapuyon, magpakapoy-kapoy ka man. Ano ang ba sa Ginoo kay Peter? When thou art converted, strengthen the brethren. Pabakuda! Amo na kinanglan naton! Pabakudo naton ng iban nga tao. Nagkalaluya man sila. Ini mga kung ikaw nagasulwining ka, kag nakakita ka sa utod mo nga wala gasulwining, hindi pagambala nga wala ka gasulwining, mayo kuya simo ya gasulwining kuya. Hindi mo na. Naintindihan? I-encourage mo magsulwining. Kay the more mo na iduso sa iya nga wala siya gasulwining, the more na hindi magsulwining. Amo na permeyan ba ko sa mga wala nagasimba, ginapambala ko na pero pangita ka ni pastor.
Nyaman, amo na maka-encourage sila mo nga may tao gali nga nagapangita sa iya. Amen? Naintindihan naton? So kung makakita ka sang utod mo nga ng luya, wala ka iba na himuon kundi i-encourage pabalik sa nag-aalagad. Kagway ka kabalo, the more ka nga may utod nga may encourage, the more ka maging malipayon mag-alagad sa Diyos. Diba? The more ka nagapakalain, the more ka naging maluya. Amo na kung sa mag-encourage ay tatanan. Wala na ilunggo. Amo nang ilunggo ya encourage ay. Encourage ay tatanan. People faint and people fumble. People fumble. Kung kaysa ang fumble ginagamit na sa sport ang American football, ang rugby. Pag ang nagadalaga na ang nang tawag nila running back, kasi una makasalok ang maglagan sina. Pag nabuhian niya na tawag sina fumble. Fumble. Na kung kaysa may mga tao nga hindi naging mahinalungon sa simbahan. Naintindihan naton. Pero ang ilang ahinimuan, pamati, hindi naton basihan para maging masubo kita. Amen. Amo na ang banal ni Apostle Paul, rejoice in the Lord. Always and again, I say, rejoice! Sa ginambal ni Apostle Paul, di ba? May mga tumulong nga nag-backslide. May mga tumulong nga nag-ilinaway. Pero wala ka focus si Apostle Paul, babayin ang nag-backslide, babayin ang mga nag-ilinaway, babayin ang mga nagpadayaw-dayaw. Ako kita padayon, kita alagad sa Diyos. Amen. Kag sigurado ko sa imo, hindi gidya madula aton kalipay sa pag-alagad sa Ginoo. Amo na no? Kasubo sang siningang storya sang sini mga Egyptian, mga children of Israel. Malipayon sila. Pero gulpi lang naging masubo. Di ba? Ikaw, Bino? Kadlaw-kadlaw, kadugay-dugay, gahilibion ka na. Di ba? Laway. Pero anong rason? Bangod, ginduso nila ila plano, nagsalik sila sa ila kaugalingon, nagbalik sila sa dati nila kabuhi, gusto nila dati nila kabuhi, and last, nakita nila ang ibang tao. Amo na yung mga rason, amo na yung mga magatulod sa aton, nga madula ang aton kalipay sa pag-alagad sa Diyos. Kag masubo, kung kaysa, wala kita kamulalong, amo na natabo sa aton. Nga hindi na kita excited mag-alagad sa Ginoo. Pabaloon ta ka, importante, malipayon ka nga nag-aalagad sa Diyos. Ano man ang nagakatabo, importante, malipayon ka nga nag-aalagad sa Ginoo. Kabay pa, naging bless ang pulong sa Diyos, paliog tindog. Let us pray, labing amahanan niya Diyos, salamat Ginoo Lord sa natapos sa mensahe, salamat sa kinaalam ka isong ginhatag mo, ikaw mag-blessing sa among invitation din man nakipagsuri ang Ginoo sa aton, mas manami, come to the altar, talk to God, may-ari man diri sa aton nga nang luya na or wala nakalipay sa pag-alagad, pray naton sa Diyos nga ibalik sa Ginoo ang kalipay naton sa pag-alagad sa iya. Why na iba niya makabalik, kundi ang relasyon natin sa Ginoo. Let's pray, labing Ama Diyos, salamat Lord sa natapos sa mensahe, salamat Ginoo sa mga tumulo, ari si Muti ilan, Ginoo naging
mahumok Gino Lord ang amon tagipusoon sa pagbaton Gino sa imong mensahe. Kabay pa Lord nga i-pray namon Gino sa imo nga hindi Gino namon pag dulaon amon kalipay Gino sa pag-alagad sa imo. Hindi namon Gino pag himuon or matabo Gino sa amon ang mga rason Gino nga tintunaan namon yan gingamit Gino sang children of Israel agud sila Gino hindi na maging malipayon sa ilang nga pagsunod Gino sa imo. Kabay pa Lord nga maabtan mo kami kag matapos namon nga dalaganon nga malipayon kami Lord nga nagaalagad sa imo. Dalayaw nimo pangalan in Jesus name I pray. Amen.